Bel Mariano is coming. Bel Mariano teases heart-stopping Believe concert, shares growth as an artist Manila. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe sa kanyang nalalapit na sold-out na birthday concert na Believe at sinasabing maaasahan ng fans ang entrance performances na hindi pa nila nakikita mula sa kanya sa isang press conference noong Martes. Nakaupo si Bel Mariano kasama si MJ Felipe ng ABS-CBN News sa Believe, the Bel Mariano Birthday Concert Media Press Conference noong Martes, Hulyo 2. Larawan ni Chid Gatchalian, ABS-CBN News, nakaupo si Bel Mariano. Maraming detalye sinabi ng aktres mga awit na sumasa ilalim siya sa isang matinding pagsasanay upang maisagawa ang kanyang mga sorpresa ng perpekto sa Hulyo 13 sa The Theater at Soler. I said last time that you guys will be involved, so prepare yourselves. It's something gonna be very exciting. You'll see a side of me na hindi niyo pa nakikita noon, she said. Pinuri ng mga producer ng konsyerto ang katapangan ni Mariano sa paghahanda ng pinakahihintay na pagtatanghal na tinawag siyang palaban o isang manlalaban. Ibinunyag din ng Can't Buy Me Love Star ang kanyang mga bisita na binubuo ni Moira De La Torre, Donnie Pangilinan, Martin Rivera at Dennis Julia. Ibinahagi din niya ang mga variation niya na maaaring aasahan na makita ng mga tagahanga. And actually, pahabol ko lang, we're actually working on one guest pa, pero we're waiting for their confirmation. So hintayin natin yan, pasabog yun, she added. Nagsilbi rin si Mariano bilang creative producer ng sarili niyang concert na ibinubuhos ang lahat ng kanyang mga ideya pagsisikap na mag-innovate ng mga gimmick na hindi niya pa akalaing magagawa niya mismo. We've been a lot of conceptualizing. Actually, before I went on vacation po last time, we've been conceptualizing event up to script. Lahat po tinutukan. I always dream of being this involved sa concert ever since my beloved concert, sabi ng recording artist. Sa pagtingin sa kanyang malaking paghahanda na pagtanto niya ang palabas ay nakakatulong din sa kanya na mas maniwala sa sarili, bagay na gusto rin niyang ibigay sa kanyang mga manunood. I'll make the audience believe that anything is possible, Mariano emphasized. Sinamantala rin ng Bougainvillea singer ang pagkakataon na ibahagi sa press ang mga snippet na kanyang 5 bagong kanta na ang biglaan, Pakisagot, Little Word Changer, I Save Me at Apelido bilang regalo ng kanyang mga tagahanga sa ibang bansa o mga nabigong makuha ang tiket. Ang concert ay mapapanood sa live streaming sa Iwan TFC sa halagang $599. Ipinagdiriwang ang kaarawan sa pamamagitan ng charity event. Sinabi rin ni Mariano sa mga mamamahayag na siya at ang kanyang mga tagahanga ay nagsagawa ng isang charity activity noong Hunyo 13 sa Cripps Foundation, isang mapagmahal na tahanan para sa mga inabandona at napabayaang mga bata sa Antipolo. Ito ang paraan niya ng pagdiriwang ng kanyang kaarawan noong June 10. Masaya at natutuwa ako na nakakatulong ako, she said. I always have the softy side. I feel like I was there to inspire them to believe. And sana kapag nandoon kami, we're able to impart it to them. Nag-involve bilang isang artista at bilang isang tao sa pagsisimula ng kanyang karera ang mga sa kiddie show na Guwin Bulilit. Ibinahagi ni Mariano na madalas siyang nakakaharap ng maraming batikos. Sometimes I get hurt po, I would admit po, pero minsan, I realize that other factors I want to improve more, she said. Marami pa rin daw siyang dapat tuklasin bilang mang-aawit at artista, pero gusto niyang mabagal sa paggabay ng mga veterano sa kanyang paligid. Bukod sa pag-arte, sinabi ni Mariano na inaasahan niyang subukan ang iba pang gawa sa likod ng kamera, tulad ng pagdidirect. Nagpamiglas ang pagpasok niya sa 2022. Inilarawan ng kapamilya star ang pakiramdam na pagiging 22 taong gulang bilang kalayaan na may gabay. If you hear 22, what comes into your mind, diba? Ako adulting, she mentioned. Parang kapag 22 ka na, naragitnaan ka na. Parang you have to find a balance between taking things seriously, but at the same time, not forgetting to enjoy the small things in life. So it's really freedom with gabay. Dagdag niya pa na binibigyang diin kung paano ginagabayan din ng kanyang pamilya at pamamahala ang kanyang paraan. Bukod dito, mensahe ni Mariano para sa kanyang mga tagahanga na maaaring makaranas din ng mga pakikibaka at kalituhan sa pagkapasok niya sa 20s. If you find yourself for giving up, remind yourself of your core and why you always wanted this. Huwag kang mag-alala.
Because God's plan for you are great and I continue to believe that everything falls accordingly, she said. Ang mga track na ito ay bahagi ng kanyang paparating na album na pinamagatang Believe na ipinapalabas sa Holy Five. Ang kanyang make label sa startup ay nagsabi na ang tanging dahilan vocalist ay kailangan pumili lamang ng 5 mula sa isang pool ng mga demo na kanta. Sinabi ni Mariano na hindi ito madali at kinakailangan pa niyang humiga para lang maramdaman kung aling kanta ang lubos na makakabiyag sa kanyang puso. Binalikan din ng kapamilya actress ang kanyang humble na simula bilang isang simpleng bata na mahilig kumanta sa karaoke. Hindi niya inaasahan na makakanta siya at makakapag-share ng sarili niyang musika sa malaking venue tulad ng Soler sa theater. Kakanta ako dati sa video kay kasama ang lula ko at parang hindi ko lang natupad ang pangarap ko, tinutupad ko rin ang kanya. She highlighted in a nostalgic note. At sa kabilang banda, Sian Lim, agaw eksena sa pagsuot ng palda, binarag ng bashers na anyari. Agaw eksena ang OOTD ng kapuso actor-director na si Sian Lim sa red carpet premiere ng pelikulang Humantong na siya ang nag-direct. Syakit ang karamihan sa mga dumalo sa event nitong Lunes ng gabi na ginanap sa SM North Cinema ng Romampa si Sian na naka-leather jacket with matching black shirt. Pero in fairness, kiring-kiri at proud naman si Sian sa kanyang pasabog na OOTD at mukhang wala naman siyang pakialam sa mga sasabihin ng tao. Ngunit say ng binata, wala naman daw itong malalim na kahulugan. Habang naglalakad sa red carpet ng SM North Cinema at papunta sa stage si Sian, kasama ang kanyang girlfriend niyang si Iris Lee na co-writer niya sa Komando. At ang kanyang cast members ng pelikula ay natanong ang actor-director kung ano ang pinaglalaban ng kanyang outfit. Ang sagot ng ex-jowa ni Kim Chiu, gusto lang daw niyang magpakita ng bago sa mga tao. I just wanna show a little bit different, say pa ni Sian Lim. Narito naman ang comments ng ating mga kabandera sa bonggang-bonggang OOTD ni Sian. Kung kailan naman premiere night, tsaka pa nagpatuloy si Sian. Fashion niyan like other countries miniwear as scarce. Myanmar, Burma, sa UK din and also Egypt like pero ng panahon pa ni Moses. Until now naman monthly sa kanilang kasuot lalo na ng skirts. Trying hard fashionista but sa ibang lalaki nababagay ang palda niyan dahil yata sa leather jacket na yan kaya di bumagay. Mapapa-thank you ka na lang talaga Lord dahil nawala na to sa buhay ni Kim. Nagmukhang 50 years old na talaga siya. Iba talaga ang alagang Kim Chiu. Mapapabata ka talaga like Paolo. Fresh na fresh pagkasama si Kimi. Pinagtatawanan siguro ni Paolo at Kim to. Haha, anyari. Hindi po ako basya at hindi rin po ako expert sa fashion pero ang pangit talaga real talk. Kasi nakakita ko nang nasusuot niyan. Si Bong at yung isa pa sa SB19 si Pablo yon. Maganda naman tingnan at galing nila dalhin. Ito Diyos ko, di bagay pati yung galaw niya. Parang alam niya na di bagay sa kanya, haha. Fong Navarro nagsuot na ng ganyan sa Showtime. Pero wala lang kasi andun pa din yung masculinity. Walang bahid ang